Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Matt. Ngayong araw, tatalakayin ko ang karugtong ng madalas na tinatanong o lumalabas pagdating sa calculus. At itong latest or trend na tinatawag na Prof. Ed Math type. Sa Mathematics Majorship, may tinatanong na ganito sa calculus, kung saan isa ito sa napakadaling sagutan gamit ang inyong mga scientific calculator dahil kukopyahin lang natin ito at makukuha na natin agad ang tamang sagot. Una, pindutin mo ang on button ng inyong mga scientific calculator at huwag kakalimutan na palaging iset up or i-convert into Radian mode ang inyong mga scientific calculator kapag magsusolve ng calculus problem using calculator technique. Pindutin mo lang ang shift mode at 4 for Radian. Ngayon, na-set up or na-convert na natin into Radian mode ang inyong mga scientific calculator. Pagkatapos niyan, ilagay lang natin yung given na kailangan nating i-evaluate. Pindutin mo lang itong integral at ilagay mo yung upper limit which is 3. Pindutin mo ang 3. At ilagay mo naman yung lower limit which is 1. Pindutin mo lang ang 1. At ilagay naman natin dito yung kailangan nating ilagay sa part na ito. Pindutin mo lang ang open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x at itong x squared para malagay natin yung exponent na 2 plus fraction form button at ilagay natin yung numerator natin na 4 at denominator natin na x squared. Pindutin mo ang alpha close parenthesis at itong x squared at close parenthesis. Pagkatapos niyan, pindutin mo lang ang equal sign button. Lalabas na dyan yung ating nakuhang result. Pagkatapos, para ma-convert natin ito into mixed fraction, pindutin mo lang ang Shift SD. Ito ang nakuha natin, 11 1/3. Hanapin mo na yan sa given choices kung saan matatagpuan. At ito ay makikita sa letter B. Malinaw na po ba? Ngayon naman, let's talk about Prof. Ed Math type. Ang mathematics majorship natin ngayon ay hindi lang lahat computation. Hindi tulad noon na mas marami ang computation portion. Ngayon ay mas marami na ang tinatawag na Prof. Ed Math type. Kapag sinabing Prof. Ed Math, para sa akin may tatlong uri ito. Una, Prof. Ed question. Ang mathematics majorship natin ngayon ay hinahaluan ng Prof. Ed question. Tama kayo ng narinig, may Prof. Ed question na tinatanong o lumalabas kahit sa ating math majorship. Ano ang halimbawa ng Prof. Ed question na lumalabas sa mathematics majorship? Ang halimbawa na ito ay the mathematics teacher who tells the class that the passing grade in the subject is 75% is using evaluation. Ito ba ay impact process, criterion reference, norm reference, o outcome centered? Bago natin yan sagutan, ngayong araw, ituturo ko na sa inyo ang test taking skills na ginamit ko sa pagsasagot ng multiple choice test. Una, read and understand the question or problem. Basahin at unawaing mabuti ang katanungan. Dahil hindi natin masasagutan ng tama ang isang katanungan kapag hindi natin ito binasa ng maayos at nauunawaan. Sa bilang na ito, tinatanong kung anong evaluation method ang ginamit ng math teacher. By the way, pwede niyong sulatan o salungguhitan ang test paper para sa keywords o clue words ng tanong. Pagkatapos mabasa ang tanong, magkaroon ka muna ng initial guess kung ano ang sagot. Dahil makakatulong din ito sa pagpili mo ng wastong sagot. Kung
wala, okay lang naman. Pagkatapos, palaging gamitin ang elimination method. Palaging unahin, tanggalin ang distractors. Common kasi sa atin na hinahanap agad natin ang tamang sagot. Wala namang mali para dyan. Pero mas magandang gamitin ang elimination method kung saan magtatanggal muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. At sa dalawang natitira sa apat na pagpipilian, tutukuyin natin ang pinakatumpak o angkop na tamang sagot. Sa pagpipiliang ito, ang unang dalawang tatanggalin natin ay ang letter A at D, ang impact processed at outcome-centered. Bakit? Dahil hindi kabilang ang impact process sa evaluation method. Correct me if I'm wrong na lang sa comment section kasi never ko pang na-encounter yung impact process at hindi rin outcome-centered ang tamang sagot sa katanungang ito. Dahil kapag sinabing outcome-centered evaluation or outcome-based evaluation is a method of determining the success or failure of a program or educational system by measuring the actual results or changes it produce. Ang halimbawa niyan ay ang public speaking course. Sa outcome-centered evaluation or outcome-based evaluation, sinusuri ang mga estudyante o mag-aaral sa kanilang kakayahang maghatid ng talumpati o pagsasalita sa halip na kumuha lamang ng pagsusulit. Dito, tinitingnan kung naging epektibo ba talaga ang program base sa ipinakitang result ng learners. Dalawa na lang ang natitira sa apat na pagpipilian. Ito ba ay ang letter B or letter C? Ito ba ay ang criterion reference or norm reference? Ang tamang sagot ay ang letter B, criterion reference. Dahil kapag sinabing criterion reference evaluation, compares a student performance against a fixed, predetermined set of standard or criteria. Mayroong criteria. Sa senaryong ito, ang math teacher ay nag-set ng specific criteria that the passing grade in the subject is 75%. Kaya ito ay criterion reference evaluation. Kapag sinabi naman na norm reference, this type of evaluation compares a student's performance to that their peer, the norm or group rather than absolute score. Ang halimbawa nito ay ang college entrance exam. Madalas percentile rank, may ranking. Ikinukumpara ang result na nakuha sa same test taker. Malinaw na po ba? My question is, ang board exam for professional teachers ba ay criterion reference or norm reference? Ano ang sagot nyo sa katanungang ito? Paki-comment sa comment section. The answer is combination po ito ng criterion at norm reference. Dahil may criteria o may required na overall average rating of at least 75% ang board exam para makapasa. Norm reference naman ito dahil kinukumpara ang overall rating ng let passer sa kapwa let passer to rank the top notchers. Nakukuha na po ba? Malinaw po ba tayo? Sa Prof Ed question na lumabas sa mathematics majorship, oral and written reports are best evaluated through the instrument that determines
both quality and quantity, which is ito ba ay portfolio, rubrics, interview, o comparison? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Sa bilang na ito, tinatanong kung anong instrument ang magandang gamitin to evaluate performance-based task na oral and written reports that determines both quality and quantity. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin na natin ang letter A at letter D, ang portfolio at comparison. Dahil kapag sinabing portfolio, it is a compilation or collection of student works. Hindi rin comparison, kasi kapag sinabing comparison, it is just comparing one student to another. Dalawa na lang sa apat na pagpipilian ang natitira. Ito ba ay letter B or C? Rubrics or interview? Ang tamang sagot ay ang letter B. Rubrics. Ito ang angkop na gamitin na instrument. Ang rubrics are used to evaluate performance tasks that determines or measure both quality and quantity. Ang dalawang uri ng rubrics ay ang analytic at ang holistic rubric. Ang analytic rubric ay yung mas detailed, habang ang holistic rubric naman ay yung overall. Ang analytic rubric ay masyadong time consuming gawin kaysa sa holistic rubric. Kapag sinabi naman na interview is a qualitative data collection method. Very self-explanatory naman ito. Malinaw na po ba? Another Prof Ed question na lumabas sa mathematics majorship on learning deficiencies. What is known as learning disability in mathematics? Ito ba ay dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, or dyspraxia? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Sa bilang na ito, tinatanong kung anong learning disability ang tinutukoy. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin na natin ang letter A at D, ang dyslexia at dyspraxia. Dahil kapag sinabing dyslexia, it is learning disability refers to difficulty in reading. Kapag sinabi namang dyspraxia, it is learning disability refers to difficulty in movement or fine motor skills. Dalawa na lang sa apat na pagpipilian ang natitira. Ito ba ay ang letter B or C? Dyscalculia o dysgraphia? Ang tamang sagot ay ang letter B, dyscalculia. Dahil kapag sinabing dyscalculia, it is learning disability refers to difficulty in numbers or math. Mga nahihirapan pagdating sa mga numero. Habang ang dysgraphia naman ay learning disability refers to difficulty in writing. Malinaw na po ba? Ang pangalawang uri ng Prof Ed Math ay ang integrating Prof Ed concepts in mathematics. May pagkakataon na situational ito. Ang mathematics majorship natin ngayon ay hinahaluan ng Prof Ed concepts. Ang halimbawa nito ay 1. Learns math by building on math lesson previously learned. This is an application of the theory. Ito ba ay physiological, constructivist, stimulus response, o humanist? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Sa bilang na ito, tinatanong kung anong theory ang ipinapakita sa senaryo.
Sa apat na pagpipilian, tatanggalin na natin ang letter A at C, ang physiological at ang stimulus response. Dahil ang physiological theory, ang teorya na ito ay nakapokus sa biological at neurological processes ng utak. Habang ang stimulus response theory naman ay kilala bilang behaviorism. Ang teoryang ito ay tungkol sa anumang anyo ng conditioning. Pinakakaraniwang aplikasyon nitong stimulus response theory ay nasa classical at operant conditioning nina Pavlov at Skinner. Kung maaalala nyo yung dog at yung bell. Before conditioning, yung aso at pagkain. Yung aso naglalaway nung nakita yung pagkain. At before conditioning ulit, pinakita yung bell sa aso, yung aso ay hindi naglalaway. During conditioning, nag-bell muna at ibinigay yung pagkain, naglalaway yung aso. Pagkatapos, during conditioning ulit, nung nagbe-bell na lang, naglalaway na yung aso. Dahil na-condition na may pagkain kapag nagre-ring ang bell. At yung kay Skinner naman, kung maaalala nyo, yung reward and punishment. Dalawa na lang ang natitira sa apat na pagpipilian. Ito ba ay ang letter B or D? Constructivist or humanist? Ang tamang sagot ay ang letter B, constructivist. Ang constructivist theory of learning ang ipinapakita sa senaryong ito, kung saan sinasabi sa theory na ito na ang learners ay nakaka-construct ng new knowledge sa pamamagitan ng kanilang prior knowledge at existing knowledge. To make it simple, prior knowledge plus existing knowledge is equal to new knowledge. Kapag sinabi naman na humanist, nakatuon naman ito sa learners focus more on holistic growth. Ang halimbawa naman nito ay yung kay Abraham Maslow, The Hierarchy of Needs. Malinaw na po ba? Let us have another question na hinahaluan ng Prof. Ed concepts ang mathematics. Mr. Perez presented the law of exponents and provided examples for each law. What strategy is he using? Ito ba ay inquiry, discovery, PBL, o direct instruction? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment sa comment section. Sa bilang na ito, tinatanong kung anong strategy ang ginamit ni Mr. Perez. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin na natin ang letter A at B, ang inquiry at discovery. From the word itself, inquiry, si Mr. Perez ay hindi naman nagtanong o nagbigay ng problem or scenarios na kailangang sagutan ng estudyante o learners. Kapag sinabi namang discovery, sa method naman na ito, ang estudyante o learners construct their knowledge sa pamamagitan ng pag-explore, manipulative objects at solving problems kaysa sa pagtanggap lamang ng impormasyon. Student-centered din ito, kagaya ng inquiry. Dalawa na lang sa apat na pagpipilian ang natitira. Ito ba ay ang letter C or letter D? PBL or direct instruction? Ang tamang sagot sa katanungang ito ay ang letter D, direct instruction. Yun ang strategy na ginamit sa senaryo na ito. Mr. Perez just present the law
of exponent and provide examples for each law. Nagbigay lang siya ng impormasyon, rules, laws, at examples. Kapag sinabing PBL or project-based learning, ito rin ay isang student-centered instructional approach kung saan ang mga estudyante ay nagkukulab or nagtutulungan para masolve ang complex, open-ended, real-world problems. Malinaw na po ba? Let's have another question. The teacher who motivates the students to apply the mathematics concepts they learn in role-playing, drama skit, in the market, or in the kitchen is using assessment. Ito ba ay summative, authentic, formative, or ipsative? Sa bilang na ito, tinatanong kung anong assessment ang ginamit sa senaryo. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at C, ang summative at formative assessment. Dahil kapag sinabing summative assessment, nangyayari ito pagkatapos ng instructional period upang tukuyin kung ano ang natutunan ng mag-aaral. Ang isa sa halimbawa niyan ay ang final exam or test. Kapag sinabi naman na formative assessment, nangyayari naman ito during learning. Ginagamit ito upang mamonitor ang student progress at magbigay ng kaagarang feedback para ma-improve ang learning. Ang isang halimbawa ng formative assessment ay ang quiz. Dalawa na lang ang natitira sa apat na pagpipilian. Ang letter B at D. Ang authentic assessment at ipsative assessment. Ang tamang sagot ay ang letter B, authentic assessment. Ito ang ipinapakita sa senaryo na ito. The teacher asks real-world task na nagre-require na i-apply ang kanilang kaalaman at skills. Authentic assessments evaluates student learning through realistic. Kapag sinabi namang ipsative assessment, kung ang norm reference i-compare sa iba, dito naman sinusukat ang learner's progress sa pamamagitan ng pagkumpara ng current performance sa previous performance. Ang isang halimbawa niyan ay ang student pre-test at post-test result. Malinaw na po ba? Pag-usapan naman natin ang pangatlong uri ng Prof. Ed Math at yun ay ang pure mathematics without computation. Let's have an example of it. Miss Cledera noted the pre-test scores and post-test scores of learners in circle topic, supposing the assumption of the use of parametric tests are satisfied. What tests should she use to determine if there is a significant difference between pre-test and post-test scores? Ito ba ay ano ba? Persons are paired sample t-test or independent samples t-test. Sa bilang na ito, tinatanong kung anong statistical test ang dapat gamitin para tukuyin kung mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pre-test at post-test scores. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter B, ang ANOVA at persons are, dahil hindi ito ang statistical tool na dapat gamitin para dyan. Ang ANOVA ay ginagamit para ikumpara ang tatlo o higit pa na independent groups para tukuyin kung kahit isa sa grupo ay naiiba sa ibang grupo. Ang persons are naman ay ginagamit kapag tutukuyin kung ang isang continuous variable ay tumataas, ang isang continuous variables naman kaya ay tataas o bababa. Ang halimbawa na pwedeng gamitin ito ay kapag mas matagal o mahaba ba ang study hours
na ginugugol, mas mataas din kaya ang makukuhang score sa exam. Dalawa na lang ang natitira sa apat na pagpipilian. Ito ba ay ang letter C or D? Paired sample t-test or independent sample t-test. Ang tamang sagot ay ang letter C, paired sample t-test. Ito ang dapat gamitin sa senaryong ito. Dahil kapag sinabing paired sample t-test o dependent t-test, it is used to compare the means of the same group at two different times or conditions. At ang eksaktong halimbawa nito ay ang pre-test at post-test. Kapag independent sample t-test naman, ginagamit to compare the means of two separate group. Ang halimbawa naman nito ay ikukumpara ang test scores sa pagitan ng babae at lalaki. Malinaw na po ba? Let's have another question. Determine the most appropriate statistical test needed to test the hypothesis. A survey is conducted among the employees in a university. Are the answers of the teachers different from those of the administrators? Ito ba ay say test, t-test for dependent samples, t-test for independent samples, o ano ba? Sa tanong na ito, tinatanong kung anong statistical tool o test ang kailangang gamitin to test the given hypothesis. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin na natin ang letter B at D, ang t-test for dependent samples at ano ba? Dahil hindi ito ang angkop na dapat gamitin para dyan. Dalawa na lang sa apat na pagpipilian ang natitira. Ito ba ay ang letter A o C? Z-test or t-test for independent samples. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter C, t-test for independent samples, because the given hypothesis compares the means of two separate groups, comparing the answers between teachers and administrators. Kapag say test naman, ginagamit ito kapag alam ang population standard deviation at kapag ang sample size is greater than 30. Ang pinagkaiba nito sa t-test, ginagamit ang t-test kapag hindi alam ang population standard deviation at kapag ang sample size ay less than 30. Malinaw na po ba? Last item ngayong araw, Miss Ang noted the grade in science and mathematics over learners for the first grading period. Supposing the assumptions on the use of parametric tests are satisfied, what tests should she use to determine if there is a relationship between math and science grades? Ito ba ay ano ba? Persons are paired sample t-test o independent sample t-test. Sa bilang pa rin na ito, tinatanong kung anong statistical tool ang kailangang gamitin para tukuyin kung mayroong relasyon sa pagitan ng math at science grades. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin na natin ang letter A at letter C. Ang ano ba at paired sample t-test dahil hindi ito ang angkop na dapat gamiting statistical test para dito. Dahil ang ano ba ay ginagamit para ikumpara ang tatlo o higit pa na independent groups para tukuyin kung kahit isa sa grupo ay naiiba sa ibang grupo. Ginagamit naman ang paired sample t-test kapag ikukumpara ang means of the same group at two different times or conditions. Dalawa na lang sa apat na pagpipilian ang natitira. Ito ba ay ang letter B o D? Persons are or independent sample t-test. Ang tamang sagot sa katanungang ito ay ang persons are. Ito ang angkop na dapat gamiting parametric test para tukuyin ang strength and direction of a relationship sa pagitan ng dalawang continuous variables.
yun ay ang grade sa mathematics at science. Ang persons are ay nakadisenyo para sukatin ang linear association or correlation between sets of data. Kapag independent sample t-test or unpaired t-test naman, ginagamit ito to compares the means of two separate group. Malinaw na po ba? At yan nagtatapos ang presentasyon ko ngayong araw. Sana malinaw na sa inyong lahat ang tinatawag na Prof. Ed Math.